Talagang lumipat kayo rito. Masyadong masikip sa dinghay. Yung huling-huli kagabi, nag-order pa ng 2 mesa ang mga customer. Pinapahanap ako ng head chef. Kailangan kitang mahanap. Gusto mo pa ba? Oo. Basta ganyan ang kondisyon ng isda, tatanggapin ko lahat ng pumasa. Bakit? Mababa ba ang presyo ko? Ayoko lang ng mga salitang sobrang laki. Ang Lao Yingzhou ay hindi palengke. Hindi porket mayroon ngayon, ay mayroon na araw-araw. Kapag hindi maganda ang isda, hindi ko ide-deliver. Yan ang gusto kong marinig. Anong patakaran? Sabihan mo ako ng uri ng huli bago kayo bumalik sa daungan. Titingnan ko muna ang kargamento. Presyuhan base sa kalidad. Hindi ko tatawarin ang magandang isda, at huwag mo ring ipipilit sa akin ang bulok na isda. Hindi ba't ito ay kasunduan? Ang tinutukoy ko ay pag-aayos ng isda, hindi paglilinis ng kalat. May pag-asa pa ang lugar. Hindi pwedeng magulo ang kargamento. Bukas magdadala ako ng tao para tingnan ang paghihiwalay. Naiintindihan ko. Kuya lang, may buyer na tayo. May buyer na. Huwag lang tayong basta tumayo. Magtayo muna tayo ng sorting table. Bukas, ipakita natin na ang donggang ay hindi basurahan. Yan ang tamang salita. Nandito ka na naman para kumuha ng isda. Kung hindi ako kukuha ng isda, bakit ko hahanapin si Shulang? Ako nga. Yung mga lapu-lapu sa labas ng Lao Yingzhou. Ikaw ang nakahuli. Bakit mo tinatanong yan? Ako si Lin Shan. Nagsusuri ako ng data sa dagat. Yung huli mo, kumpara sa amin. Sa locus yung kinalkula ng model, ay malayo ng 2 nautical mile. Temperatura ng dagat, type at direksyon ng hangin. Tingnan ang sigla ng isda, at oras ng pag-ahon. Mahuhulaan ang ruta ng isda. Hindi ko hinuhulaan ang ruta mo. Ang mga isda mo, ang nagpahiya sa model ko. Kuya lang, huwag mong ibigay ang ruta sa kanya. Mawawalan tayo ng kabuhayan. Ano ba ang gusto mo? Totoong data ng operasyon. Oras ng paglayag. Pagbabago sa sigla ng isda. Ang model ko, nasa papel lang. Kulang sa feedback mula sa dagat, hindi ko ibibigay ang mga coordinates. Gagawa muna ako ng record ng batch, at trend ng temperatura ng dagat, hindi ko gagalawin ang core points. Ano ang maibibigay mo sa akin? Mas maagang babala sa pagbabago ng temperatura, at babala sa upwelling, at isang report na maiintindihan ng mga kliyente, batch certification. Hindi ako nandito para magkawang gawa. Sa tingin ng kumpanya, ang karanasan sa dagat ay hindi nasusukat. Gusto kong patunayan na mali sila. Kailangan mong patunayan na ang mga isda mo ay hindi lang dahil sa swerte. Magkapareho muna ang layunin natin. Ang pagsasalita ay walang silbi. Ang pagtatala ay may silbi. Pwede nating subukan ang table. Ayos lang na hindi isulat ang coordinates. Bantayan mo ang ruta ng isda mo. Ako naman sa data ko. Nakuha natin ang deal. Bakit ka nandito? May negosasyon. Shulang. Hindi ko kukunin ang batch na ito ngayon. Napagkasunduan natin kagabi. Madaling araw pa kami pumalaot. Pinili ko ang mga isda ayon sa gusto mo. Ang gusto ng boss ay stable na supply. Ang dinghay ay may monthly quota. Mas mababang presyo, at refund kung bulok ang isda. Isang maliit na bangka ka lang. Ngayon ay meron, bukas ay wala. Paano niya inaayos ang mga order? Ang batch na ito ay may record ng pag-ahon at paglalagay sa kahon. Mas maganda ang kondisyon nito kaysa sa karaniwang supply. Kung ibabalik mo ngayon, kami ang malulugi. Balang araw, baka makapag-collaborate ulit tayo. Sinasadya niyang agawin ang deal. Buhay pa ang mga isda. Sa negosyo, Shulang. Ang gusto ng mga kliyente ay kasiguruhan. Kapag nawala ang order, wala na.
Maayos pa ang lagay ng mga isda, pero kapag lumampas sa tamang oras, bababa ang presyo. Hindi ito agawan ng order. Ito ay parang itinatapon na natin ang pinaghirapan natin kaninang umaga, sa tubig. Ibenta na lang ng mura. Huwag muna hayaang mamatay ang mga isda. Tanggapin na lang natin. Kapag namatay ang isda sa kamay natin, doon tayo tunay na talo. Sa susunod, hindi na tayo dapat maabala ng dahil lang sa salitang hindi sigurado. Maglagay tayo ng pansamantalang tangke rito. Pag-ahon ng isda, pampakalma muna. Huwag magmadaling ibenta ng mura. Magkano pa ang pera natin? Kung hindi kaya ang perpekto, kahit simple ay pwede na. Pero ang water pump, cable, at drainage, dapat ayos. Kundi, mas mabilis mamatay ang mga isda. May 2 lumang water pump sa bodega. Kung kaya pa bang ayusin? Depende sa galing ninyo. Kaya ba ng basurang ito na mag-alaga ng isda, kapag hindi na ayos, patuloy tayong didiktahan sa presyo. Nasira, langge, hindi dumadaloy ang tubig. Sa susunod, unahin ninyong suriin ang inlet. Akin na. Kapag tumagal pa ng 5 minuto, bababa ang sigla nito. Buhay na. Ayos na, mukhang maayos na. Pag-ahon ng isda sa susunod. I-sort muna, alagaan, bago ibenta. Hindi lalabas ng donggang ang mga sirang produkto. Hindi lang ito palamuti. Sa susunod, kapag tinanong ng kliyente kung bakit mahal, ipakita ninyo ito. Dito, sigurado ang supply. Tingnan muna ang isda. Ano ang mapapatunayan ng mga datos na ito? Hindi ko man matitikman ang isda para sa inyo, pero mapapatunayan ito kung kailan ito nahuli, kung kailan inilagay sa tangke, at kung may hinalong ibang klase. Marunong din pala siyang magsalita. Ginamit ko ang isda niya kagabi. Nagdagdag ng 2 mesa ang customer. Pagdating ninyo ngayon, hindi para pakinggan ang sinasabi ng pamilya Zhao, kundi para tingnan ang kalidad. Ito ay para sa high-end. Ito naman ay para sa ordinaryo. Magkaiba ang presyo, magkaiba rin ang patutunguhan. May sigla nga. Pero kung ide-deliver sa tindahan, paano kung bumaba ang kalidad? Mula pag-ahon hanggang paglagay sa tangke, 1 oras at 40 minuto. Iyan ang oras ng pagdating na gusto ninyo. Kapag lumampas ng 3 oras, hindi na namin ibebenta sa press yung live seafood. Mas mabuting sabihin na ang totoo sa simula pa lang, para hindi isiping nanloloko kami. Bigyan ninyo ako ng 1 batch para subukan. Presyuhan base sa kalidad na sinabi mo. Gusto ko rin ng 1 batch. Langge, nabawi na natin. Kalahati lang ang nabawi. Sa susunod, dapat ganito na rin ang bawat batch. Maliit man ang lugar mo. Pero maayos ang sistema mo. May magandang huli bukas. Ipakita mo muna sa akin. Kapag maganda ang isda, sasabihan kita. Ang batch na ito ngayong araw. Pwede nating itabi bilang sample. Langge, nalugi tayo noong nakaraang 2 araw. Bayaran mo muna ang gastos sa water pump. Pwedeng maghintay ang share ko. Napagkasunduan, bayad agad. Dapat bayad agad. Masikip ang daloy ng pera. Kung magkaproblema sa susunod na biyahe, wala kang ang pambayad sa bomba.
Pwedeng ipagpaliban ang bayad, pero wag tayong maghiwalay. Hindi ka ba nasa barko ni Zhao Jinhai? Kakapaalis lang. 3 buwang sweldo. Sabi nila, mali raw ang kwenta ko. Naranasan nyo na bang malugi? Tapos gusto nyo bayad agad. Ano ang gusto mong sabihin? Lang, kailangan mo pa ba ng tao? Hindi ko kailangan ng malaki. Basta malinaw ang kwenta. Basta makakain ako sa sarili kong pagod. Ayos na. Sumakay ka sa barko ko. Walang dalang sama ng loob sa barko. Sa dagat, susunod ka sa kapitan. Bawal ang sira sa pantalan. Ang kwenta, ilalabas agad. Kung tanggap mo, manatili ka. Tanggap ko. Sige, kopyahin mo muna ang kwenta ngayong araw. Intindihin mo muna bago sumakay. Pagkatapos bayaran, atali ng maigi ang mga gamit. Kapag hamangin, magkakalat lahat. Kung ang dinghay ay may isa lang, hindi sana ako aabot sa ganito. Hindi na ito dinghay sa hinaharap. Hindi rin ito tahanan. Maging barko muna. Ang barkong ito, mukhang matibay. Hindi porke bagong pintura, maganda na ang barko. Hoy, bibili ka ba o hindi? Pasukan na ito ng tubig. Luma na ang hose, may amoy ang makina. Kung itutuloy mo sa Laoyingzo, mabagal ang pagliko. Mapapainom ka ng tubig dagat. Narinig mo, hindi ito tungkol sa sira, kundi kung kaya mo bang ipagkatiwala ang buhay mo rito. Mura nga, pero pangit tingnan. 52,000, 2 hulog, ilabas mo na ngayon. Barko ba binibili mo o kalansay? Sa dagat, kalansay ang makikita mo. Sandali. Lang, ako. Nagtatrabaho ka sa dinghay. Nakikinig ka sa kung sino ang malakas sumigaw. Sumakay ka sa barko ko, sumunod ka sa utos. Ang pangalawang barko ay hindi para lumawak, kundi para doblehin ang panganib. Numero ng barko, lambat, batch, tripulante. Dapat hiwa-hiwalay ang listahan. Bukas, hindi tayo lalapit sa mga batuhan. Magsanay muna kayo ng pantalan ng 100 beses. Sige, magsanay. Dito, sa loob ng 3 araw, 2 beses na aakyat ang malamig na tubig. Hindi ito halata sa normal na panahon. Huwag kang magbigay agad ng conclusion. Nakakatakot pakinggan. Ang conclusion ay walang conclusion. May kakaiba lang. Noong bata pa ang lolo mo. Dito sa paligid, nakakita ng paglangoy ng malalaking yellow croaker. Hindi naman taon-taon nangyayari. At hindi rin lahat ay makakahintay. Kung makakahintay, di ba yayaman ka? Tanungin mo muna kung makakabalik ang barko. Ang datos ay nagpapakita lang, na baka may daanan ng isda roon. Hindi ibig sabihin na nandoon ang isda, lalo na't hindi ibig sabihin na pwede kayong pumunta ngayon. Lang, magagamit ba ang rutang ito? Tandaan mo muna, hindi pa handa ang barko. Huwag muna sa laot. Mas mahirap magpigil kaysa intindihin ito. Hindi ito pagpipigil, kundi paghihintay.
May malalaking yellow croaker ba talaga doon? Posible. Hindi ka ba natatakam? Ang mga taong natatakam ay marami sa dagat. Kita mo, sa bibig lang ng mga customer ang kalidad. Pero sa presyo pa rin sila tumitingin. Presyo lang ang makakapagpabalik sa kanila. Pero kung mananatili sila, depende sa kalidad ng huli. MS. Joe, sabi mo kahapon stable ang supply. Nakaset na ang menu para mamayang gabi. Ito ang ibibigay mo sa akin. Papalitan ko agad yan. Hey. Papalitan. 3 oras na lang bago ang night market. Ano ang ipapalit mo? Hindi porke mura, ligtas ka na, boss. Huwag kang masyadong istrikto sa negosyo. Isang batch lang ng isda yan. Ang isang batch na yan ang sisira sa reputasyon ko. Ang Dinghai Fishery nyo ngayon, ang pinakamalaking problema, ay hindi dahil mahal. Kundi dahil hindi kayo mapagkakatiwalaan. Joe. Ang kailangan ko ay stable na high-end na huli, hindi yung mumurahin. Joe tao. Ang mga tauhan ko ang humalo ng ibang klase. Pagbalik ko, tuturuan ko sila ng leksyon. Lagi mong sinisisi ang mga tauhan mo. Pero yung dalawang sirang speedboat ni Shulang, pag-ahon sa tubig, diretso sa box, at batching, ay malinaw na nakalista. Effective ang diskarte mo sa panandalian, pero hindi sapat ang supply. Habang gumaganda ang salita mo, lalong bumibilis ang balik sa'yo. Ang bagal nyo araw-araw. Kapag mabagal, hindi masisira ang isda. Hindi ka mukhang small-time trader. Kahit small-time, ayaw masira ang pangalan. Huwag mong paghaluin ang mga boat number. Mag-captain ka na lang sa Dinghai. Tatanggapin ko lahat ng tauhan mo. Mas stable ang sahod kaysa ngayon. Ang mga customer ay mapupunta sa platform ko. Hindi mo na kailangang mamroblema sa pantalan at cold storage. O sa mga channel. Kanino ang barko? Sa kumpanya. Kanino ang mga customer? Platform ang mag-manage sa lahat. Ang mga tao. Dapat may rules ang kumpanya. Hindi yan partnership, kundi pagsakop. Alam mo ba kung ano ang tinanggihan mo? Alam ko. At alam ko ring hindi titigil si Zhao Jinhai. Kung hindi siya titigil, hindi rin ako titigil. Sige, hindi ako nagmamadali. Pag kailangan mo na ako, saka tayo mag-usap. Pwede tayong mag-usap tungkol sa partnership, pero kung tungkol sa pagsakop, huwag ka nang bumalik. Shulang. Kahit ang kontrata ni Joe Tao, tinanggihan mo. Mukhang sikat na ang Donggang. Sabi sa pantalan, Shulang, umaasa lang sa galing niya. Bakit hindi na lang tayo maglaban ng harapan? Para hindi na lang puro kwento ang marinig ng mga tao. 10天为期，你一队，我一队，谁捕回来的货值高，谁赢。输了的人，把最好展位让出来，当众认输。 Gagamit ka ng malaking fleet para talunin ang dalawang speedboat. May hiya ka pa ba? Kung takot ka, sabihin mo. Sige, laban. Linawin muna natin ang rules. Ang presyo ng huli ay base sa presyo sa araw na yun. Base sa totoong bentahan. Pagbalik sa pantalan, timbangin natin ang harapan, at ilabas ang resibo. Hindi maganda ang panahon. Walang makakapilit sa barko na pumalaot. Naghahanap na agad ng takbuhan bago pa man magsimula. Buhay ang puhunan para manalo o matalo. Sige.
Ayos. Magkita tayo sa pantalan pagkalipas ng 10 araw. Bitag ito. Gagamitin nila ang malaking barko para gipitin tayo. Kapag hindi natin tinanggap, sasabihin nilang duwag tayo. Hindi ka naman nadala ng mga sinabi niya kanina. Kahit papaano, mababawi natin ang kalahati ng mga patakaran. Walang gulo ngayong gabi. Walang selebrasyon, walang inspeksyon sa barko. Shu lang. Pwede bang hindi na natin hintayin to? Dati, nagtitiis ka para sa pamilya. Ngayon, huwag mong gawin to dahil lang sa galit. Mapapahamak ka lang. Hindi ako nagagalit. Kung ganun, para saan? Para makapagsugal ulit. Kailangang manindigan sa Donggang. Hindi pwedeng puro tago lang. Kung ganun, nagpapadala ka lang sa emosyon. O naghahanap ka talaga ng paraan. Kung nagpapadala ka lang sa emosyon. Bukas na bukas, lalabas na ako. Pero gusto ko sila, na mabuhay sa dagat na to sa hinaharap. Kung ganun, 3 bagay. Inspeksyon sa barko, sa tao, at sa ruta ng isda. Kapag kulang ng isa, bawal pumalaot. Ako ang bahala sa temperatura ng dagat at pagtaas-baba ng tubig. At sa mga linyang delikado. Pero ikaw ang magdedesisyon kung sasakay ka o hindi. Sure lang, kung sabi mong tanggapin, tatanggapin ko. Susunod ako sa patakaran. Tinanggap ko ang pastahan. Pero simula ngayon, ang hindi susunod sa patakaran, bababa ng barko. Dito. Umiikot ang malamig na tubig sa labas ng malalim na bahura. Kung hindi magbabago ang hangin, pagkalipas ng 3 araw, mabubuo ang pinakamasikip na daanan. Ibig sabihin, dito dadaan ang mga malalaking yellow croaker. Hindi lang ito basta tsamba. Hindi Diyos ang datos. Hindi rin tanga ang mga isda. Dumadaan ang mga yellow croaker sa tabi ng bahura, sumasabay sa agos, umiiwas sa ingay. Hindi mo sila pupuntahan para hulihin. Kundi maghihintay ka sa lugar na posible nilang daanan. Hindi makakarating ang malaking barko ni Zhao Jinhai doon. Kayang pumunta ng malaking barko sa labas, pero hindi sila makakalapit sa bahura. Malalim ang lulunin nila, mabagal silang lumiko.